Hello mga ka-Happy Growers! Nandito tayo ngayon sa Plant Physiology Laboratory ng Rizal Technological University sa Boni Avenue Campus. So actually nandito tayo sa alma mater ko, no? And andito si Sir Oliver Distor, yung nag-head dito ngayon sa Plant Physiology Laboratory. So ngayon sisilipin natin kung ano man yung laboratory nila. Pero bago yun, kaya rin ako nandito, I just want to say, ito yung magiging tie-up ng research project, research proposal in the future, and at the same time collaboration na rin in terms of outputs for conservation, for ornamental plants and high value crops, no? So kumbaga supporting system tayo equitably pagdating sa laboratory system natin, no, in terms of plant tissue culture. So yun po, si Sir Oliver Distor. Yeah. Bait yan. Single yan. Well, bale, punta muna tayo sa lab, sa tissue culture room nila. Bale, ito ang kanilang tissue culture area. Ito yung anti-room nila. No? Ito yung tinutukoy nilang anti-room na pagpasok nyo dyan, kailangan naka-lab gown na din kayo and naka-ready na kayo for inoculation or for aseptic transfer na gagawin nyo dito sa loob ng inoculation room or the transfer room or the dissection room. So, silipin natin. Ito yung madalas namin gamitin dati, way back 2009 and 2010, no, with Miss Jovi Anit, ha. Hello Ma'am Jovi and kay Sir Norby Bautista and kay Ma'am Heroy. Shoutout po pati kay Ma'am Meds and Sir Pat. Shoutout po sa inyo. Ito po yung laminar flow hood type nila na ginagamit for plant tissue culture at pag mag-tissue culture or for reflasking or subculture. Syempre meron din silang hood. Ito, this is the laminar flow hood din. Kung mapapansin niyo, laminated rin yung flow niya or yung movement niya. Pero for demo na lang siya, no? So ginagamit nila to for kung may mga subjects na for plant physiology na kailangan mag-demonstrate yung mga estudyante tulad namin before. And ito yung mga outputs nila. So they are using same nang sa atin, M7177 na bottle, pero instead na screw cap, ang ginagamit nila is PP plastic. So autoclavable din naman siya, and then at the same time, gaganda ng outputs nila, oh. So papakita natin kung bakit ganito kagaganda rin yung output nila dito sa loob. So, and then, ito pa, meron pa silang isang laminar flow hood dito. So, itong laminar flow hood nila, actually, nasa around more than 1 decade na to, no? So, very successful yung kanilang aseptic culture transfer dahil until now, buhay pa rin yung kanilang culture room. So, ito ang kanilang culture room. So, pasok tayo. Pinayagan naman tayo ni kay Oliver. Okay, so ito yung culture room nila, guys. So mapapansin niyo kung gaano kadami yan, no? Bawat shelf, and yung mapapansin niyo yung shelf nila, balik kahoy lang siya, tulad ng na-discuss ko before sa mga UPLB style. Shelf lang siya, and then meron before kasi ano tawag doon? Fluorescent light, tapos may starter pa, no? So yun yung kaya yung agwat ng ilaw dun sa patungan ng bote medyo malayo para hindi rin magkaroon ng init na nag-accumulate dun sa bukas na fluorescent light. Ngayon kasi mga LED light na yan eh. So marami sila ditong outputs. They have orchids, they have bananas din, no? Lakatan, banana, and yes, they also have here some researches, no, na meron sila like begonia, native begonias, and yes, meron din sila nakakagulat, they have bougainvillea for tissue culture. So they conduct research for this laboratory. Silipin natin, hindi ko maiharap sa inyo yung cellphone. Yeah. So ito yung tinutukoy kong yan, nagkakalos na siya. That one is what you call this? Begonia. They also have citruses. And yeah, different variety of carnivorous plants. They also have yung seed culture nila na propagate na rin. They have also Venus flytrap katulad sa harvest. And yeah, this one.
Meron silang begonia. Ang ganda ng color ng begonia nila. This one is native begonia. I'm not sure kung ano. Pero, mas mabilis siyang dumami kapag medyo malamig ang temperature. So, yun. And, as you can see, maganda yung output, maganda yung kanilang lab. Kasi, yan, syempre, number one, maliwanag. And at the same time, dito kasi sa SUC laboratory, medyo may kaya sila in terms of the electricity. Kaya, dalawa yung aircon na nakabukas sa kanila. So, ayan yung isa. So, at least, nasusustain nila 24/7 yung specific na temperature desired ng halaman para mag-grow siya sa loob ng bote. At kapag marami yung halaman sa loob ng bote at gusto niya yung temperatures dun sa loob ng bote, ang ginagawa ng halaman, nagkakaroon siya ng anthocyanin pigmentation, no? Yung sobra-sobrang pagkain yung na-store sa kanya. Which is good dun sa halaman, mas maganda. So, kaya maganda yung output nila so far. And then, actually, nagkakaroon tayo ng collaboration with them in terms of other researches, no? Yung mga other chemicals, especially mga mutagenesis, sila yung nagkakandak. Mas safe naman din kapag dito nila gagawin yan. And then, syempre, they also handling ng trainees, OJTs, and yung nagkakandak din ng mga thesis ng mga bata. So, kaya, ang ganda ng program niya dito. Nagkakaroon na siya ng research para sa mga bata at para sa kanila, no? And at the same time, they do the conservation part in terms of aseptic culture. Kaya ganito kadami yung outputs nila. So, yun. At the same time, syempre, napaparami din yung mga halaman nila aseptically. Na yun naman din yung kailangan natin, di ba? Pag sinabing tissue culture laboratory, dapat marami talagang output sa loob ng bote. Dapat lahat meron kang result or nakikita yung result dun sa laboratory mo sa kahit anong paraan. When I say kahit anong paraan, ibig sabihin nun kahit na kulang ka sa chemicals, especially ngayon, ang hirap mag-procure ng mga ammonium and potassium nitrate. So, anong alternative for that? So, at least alam nila, no? Guided by Mr. Ray Ong din. Kaya maraming salamat, Sir Ray, sa iniwan yung technology sa amin na asahan yung kami naman po magpapatuloy for you. Ayun. So, yan yung kanilang culture room. And meron sila ditong ano tawag dyan? Exhaust din para yung hangin niya, yung lamig na nanggagaling sa loob nakikita ay lumalabas din. So, yun lang ang laboratory nila. Very simplified and very successful. So, I hope you enjoy our laboratory tour here in Rizal Technological University with Sir Oliver Distor and other plant physiology and research and development department of Rizal Technological University. And thank you. Bye.